The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leapt in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leapt for joy. Blessed are you who believe that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled." And Mary said, "My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God, my Savior. For he has looked upon his lowly servant. From this day, all generations will call me blessed. The Almighty has done great things for me, and holy is his name. He has mercy on those who fear him in every generation. He has shown the strength of his arm. He has scattered the proud in their conceit. He has cast down the mighty from their thrones and has lifted up the lowly. He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent empty away. He has come to the help of his servant Israel, for he has remembered his promise of mercy, the promise he made to our fathers, to Abraham and his children forever." Mary remained with her about 3 months and then returned to her home. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Be seated for the homily. Brothers and sisters, today we honor with hyperdulia the Blessed Mother sa amo ining logic. Gindala siya lawas kag kalag sa langit by the love of God, power of God. Tungod wala sang power of sin sa iya, body and soul. Kag tungod wala sang sin, because she was conceived without original sin and even without personal sin, hindi siya madabot sang duha ka power ni Satan. Sin and death, because death is the wages of sin. So kung may sala sa imo kag sa akon, mapatay kita sooner or later. Pero kung wala sang poison, sang sala sa imo, hindi ka mapatay. Ganyang mahal nga birhen, logically, but also in reality, not only in the mind or in explanation, but also in fact, gindala siya sa langit tungod wala siya sing sala. Wala siya sing sala tungod gin preserve siya sang Dios kontra sa sala. So hindi iya making ang iya pagka-pure, hindi iya human effort, kundi special gift sa iya. Naka-receive siya ng special gift of Immaculate Conception by Anna, her mother. Tugod may ubrahon siya nga pinakamataas sa tanan. Kag siya lang pinili nga maubra sina for the economic
plan of God, economy of salvation. Kagano ini, mangin iloy siya sang Dios. Kagtungod mangin iloy siya sang Dios nga natagna na sa Genesis, kagin anticipate na sa Revelation nga nabatian naton. Dapat wala sang power ni Satan sa sinang babayi. Wala sang power si Satan. Kay kung may sin si Mary, may poison si Satan sa iya. Gani tungod Mother of God siya, ginpakamaayos ang Dios sa iya plano nga mangin immaculate. Kag tungod immaculate siya, wala ni single power si Satan sa iya. Hindi pwede nga madunot ang iya lawas sa lulubngan, kundi direkta nga dalon sa langit. Motherhood of Mary, January 1. Immaculate Conception, December 8. And then Assumption of the Blessed Mother, August 15. May kapat sina nga dogma. The virginity, perpetual virginity, or purity of the Blessed Virgin Mary. So amuin na ang interpretasyon sang Santa Iglesia sa aton selebrasyon. So hindi pa kamo mangin happy, malain pa buot ninyo kay ginbutangan naton sa sang icon diri. Hindi gid naton siya pag-congratulate sa iya work as Mother of God. Hindi bala naton pagdayawon ang Dios sa ginhimo ya kay Mary, kay gin-preserve ya si Mary Immaculate Conception. Hindi bala fair ang Dios kag superabundant ang iya love nga i-allow niya ang tabernacle, receptacle sang anak sang Dios kay ginagbusong si Mary kay Jesus. Ihaboy lang bala ang suludlan? Kung may diamond ka tapos ang suludlan, ihaboy mo lang bala? Hindi mo bala paghimuon man nga ang imo suludlan sang imo precious things nami man? Hindi ka bala magpa-thank you sa suludlan kay siya nag-preserve sang imo diamonds sa imo nga son? Hindi mo bala pag-i-participate ang grace ng son sa mother of your son? Matapos mo bala maggamit si Mary bilang mother of your son, haboy mo lang kag hindi mo siya pag-i-honor? Hindi bala automatic nga ang imo bata nga kun king, hindi bala kung wala siya asawa, ikaw ang queen? That's why queen mother si Mary. Hindi bala honor, kag tama kadako nga honor nga associated ka sa king, kag hindi lang king, son of God? Hindi bala wala bala power ang iya grasya nga nagtineri siya siyam kabulan, hindi ka masanctify? Aton gani communion lang nakasanctify kita. Ano pagidayhan kon physical body of the Son of God? Ini sacramental. Ga-sanctify ka gani nga spirit lang ni Jesus, Holy Spirit. Ano pagid kon physical body arada sa imo? But privilege ina nga singular, irrepeatable, hindi na ma-repeat. That's why kung may babayi nga ako naman ang Mother of God, hindi ka magpati buangit na. Di niya tuod kag define na nga singular, special, unique privilege ginhatag kay Mother Mary. Mary in relation to Satan, to kay na to God sa iya plano. Satan ara siya siyang babayi nga ina sa Genesis nga magdugmok sang ulo sang manog, pero ang manog magatukob sang iya tiil. Associated man ina, gin-identify man ang babayi primarily kay Mary, secondarily sa church. Kaya ang church mother man analogically
That's why kung may church, may Mary, dayon kay pareho na sila nga mother. Si Mary, mother of the physical, okay, Jesus. Church, mother of the little Jesuses. Kita na Christians. That's why Christians kita kay little Jesuses kita. Kag ang nagabunag sa aton, the church, paagi sa bunyag. Gin-associate man ang babae nga ina. Okay? So ang church with Mary as mother, as woman, ang butang dira, among magadugmok sang ulo ni Satanas. Pero masakitan man ang church, kay tukbon man ang tiil sang church. Kay Satanas ulo ya, dugmokon. Sa church, tiil. Sa kay Mary, hindi ulo, tiil. Siyempre, ang power ni Satan sa aton, sin. That's why ang greatest evil sa aton kabuhi, greatest is sin. Hindi gani suffering, hindi gani virus, hindi gani famine, hindi war. Wala ako na ginabilital, suffering manina. Pero ang pinaka-kontragid nga suffering sang mga anak sang Dios is sin. That's why kung Katoliko, kag ang kontraya, famine lang, but not sin, hindi yan madugmok ulo ni Satanas. Lawas lang guro, ikog. Kung nangay mo kontra virus lang, kag ginatanaw mo nga virus lang, kay science lang ni kag medical issues, sometimes political, economic, kag hindi ini moral, ikog lang ni Satanas ang imo na tabdugbok. Ang mga tao, gusto nila mag-ayo sa ilabalatian, pero hindi sila gusto maghinulsulos ang sala. Gusto nila masolbar ang ila problema sa relasyon, pero hindi nila pagbayaan nila sala. Meaning, gusto niya alibyo ang iya physical suffering, pero hindi siya gusto magbiya sang number one cause sang suffering, nga dira naghalin ang power, kag dira ang venom, dira ang seed ni Satan sa sin. That's why kung isa ka bagay, may sala, isa na mo kasulbar, hindi mabus-ubos, kaya way mo gindugmok ang ulo. Ikog lang ang gindugmok mo, dugay-dugay, mabuhi na. Sa bagay, nga bisan may mga gera, kag may mga crisis, may mga korupsyon. That's why hindi madugmok-dugmok ang suffering, kay deep down, wala natapakan ng ulo ni Satanas. Nga mo ang sala. That's why nanaog si Jesus primarily for the forgiveness of sins. And He is a Savior primarily from sin. Kaya kung kaisa mga Katoliko, mga tao, nahimo nila si Jesus nga Savior lang from illness, from sickness, which is also part of it, but it's not the ultimate purpose. It's only a sign. So kung bulungon ka, mag-ayo ka, sign ina nga dapat maayo ka man sa higko sang sala. Hindi nga nag-ayo ka, tapos makurap ka naman, kag nag-ayo ka, tapos maghimo ka naman sala. That's why wrong gid permeng aton interpretation. Nga abi naton masulbar naton ng sufferings, kung hindi wala pag hinulsulos ang sala. I think ma-reduce lang siya, ma-alibyo temporarily, pero magwa naman ang ulo yan. Kung ang isa ka ba na may problema sa balay, kay may mga third parties, kundi pagbayaan ng third parties sala, hindi siya ma-repair dito sa balay.
Kag sige pangamuyo ya, hindi na malula na alibyo because you still are under the power of sin and Satan. Hindi lang sa pamilya, kundi apply mo sa community. Sa entertainment, movies, kung damo sa dira, damo suffering, maabot sa tao. Kung sa politika, ekonomiya, damo dira sala, budlayan kita. That's why samtang gina-reduce ang ining crisis sa COVID, tani ga-reduce man ang power of sin. Hindi siya mangin occasion sang sin, kundi occasion sa sang generosity nga among ginaobra sang pila o damo nga tao. Sa ekonomiya, kung ang ekonomiya mo, profit man lang ang iya ginatanaw, kag hindi human welfare and human dignity, bahala ka na dirai mo, mahording ako. Kabudlay mag-solve sang suffering and then donate ka diri, donate ka dito, pero may sin sa imo negosyo. So abi mo do gabulig ka, pero actually ginagamit ka sang panulay. Kaya ang iya power sa aton, sin. Sa simbahan amuman, wala, hindi mas spare ang simbahan. Dira. In fact, number 1 nga plano sang panulay, simbahan, mga pari. Pope, kag obispo. Sila gina number 1 sa listahan siguro. Doon sa'y doble-doble ang temptations sa mga frontliners spiritual. Expose sila sa virus kag sa spiritual virus tanan. Samtang pangamuyo kita sa aton frontliners sa COVID, frontliners sa simbahan, pangamuyuan taman kay amo nang atakihon una siya. Natake si Blessed Virgin Mary. That's why amo na mahal nga Birhen Maria in relation kay Satan. Ti mayo siya ken preserve siya, pero dako man niya role mangin mother, protector sang bata sang Dios. Kita i-preserve man sa sin, amo tong kay nang introduction ko, i-reduce na lang ang power sang sin, Lord. Kung siya ya immaculate, kami penitent. Nadagtaan kami sang sala, pero gahinulsol kami. Tagaima kami sang grasya. Reconnect kami sa imo. Patawara kami sa amon sala. Gai kami sang grasyang ma-overcome namon. In relation sa aton, Mary kag sa aton, ti example gid siya. Duwas nga mother siya, may solicitude siya, may concern. Ginhimo gid siya nga example. Kag example, kay anticipation ang iya assumption sa aton future resurrection. O galing ang iya resurrection assumption, nadala ng iya lawas simultaneous sa iya kalag. Pero sa aton, tungod hindi kita pure, bilin ang material sa material world, kagdalon ang kalag spiritual sa spirit world. Kaya kung dalon mo to karon ng lawas sa langit, base ikaw pa maguba dito sa langit. Kay dalon midto ang chismis, dalon man dito ang hikay, dalon man dito ang imo sala. At ano na lang tong langit, kay binotangan mo naman to infection. That's why bilin ang lawas sa patio. Iban gina-cremate. Kag ang kalag, dalon. Kag hindi tanan nga kalag diretso sa langit, kay may dagta pa na sang sala, nakahinulsol siya pero may gatapik-tapik pa, higko bayo ya, wala siya ka-preparar sa party dito sa langit. Maara parabol may parabol si Jesus.
Nga kasulod ka diri, way kasuksok sang bayo nga pangparte. Kwa. Botang balon, grace, hindi ka pa prepared. Pero you will be prepared, ilis lang to. Amo nang ginatawag naton purgatorio. That's why ang purgatorio, ililisan para sa akon. Ginapreparar ang kalag. Kay ma-meet siya sa iya master, kag Lord. Di maayong, hindi ka sa grasya. That's why sa bunyag, ginapabayuan kita puti, kay anticipation ina. Dahil anong meaning sang puti na nga ginapabayo sa bunyag, dignity mo na inapabayuan ka. Kay sumalangon mo, sugataon mo ang imo Ginoo sa pila ka adlaw, kag hambal sang pari sa nya anak, islan ka ha. Iban sa ginaubahan gidang bata, kay tinatumo sa tubi mo, kauba. Tapos pagbutwas siya tagaan siya sang puti nga panapton, o tinlo ka na, preserve mo ning pagkatinlo ha, nga hindi madagtaan tani isang sala, agud masugalaw mo ang imo Ginoo kung magbalik siya. Mo nang Christian dignity mo nang bayo puti. So si Mary, anticipation naton kag ang haton hope daw siyang una. In relation sa kay Mary, iya mismo privilege. Ti ang iya pattern sang kabuhi tanawan niya sa Bible, primero woman siya of Genesis. Kaduha, nangin faithful daughter siya. Israelite, amo ni ang my soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God, my Savior. Daughter of God. Faithful. Gasunod din siya sa pagbuot sa Diyos. Gabolunteer. Be it done to me according to thy word. Tungod faithful daughter siya, kag best among the best. Siya ginpili ng adaan. Ikaw na mangin mother. Gusto mo? Yes, fiat. Mother naman siya. Kagang iya pagka-mother, upod gid kay Jesus. Upod sa suffering. Hindi to mother nga sikat-sikat. Bata ako mo, no? Ang motherhood ni Mary, full of suffering. Pero nag-suffer siya, hindi sang iya sala, kay kita suffer bangod sang sala, ta effect sang sala. Siya nag-suffer tungod sang iya association kay Christ. Kag si Christ nag-suffer, hindi sang iya sala, kundi sang sala sang kalibutan. Nga tawagin nga vicarious suffering, vicarious. Hindi kayang cause ang imo suffering kundi iban. Ginako mo tungod sang imo paghigugma. That's why kadamo sang ginikanan nga naga-suffer, kay palangga nila ila bata. Kung ang bata nila hara sa ospital, nagka-cancer, grabe man ang suffering sang mother. Kung ang bata nila naglisa sa alagyan nga isakto, gahibi ang mother. Hindi man silang ibahala kaday mo, no? Ang mother ga-associate tungod sang iya love. That's why ang suffering can be caused by sin, hinulsulan ta na. Pero ang suffering can be caused by love. Kagamunay ang suffering ni Christ kag Mary is not because of their sin, but because of their love. Amo manatani ang aton advance nga suffering love. So nangin mother siya, pag mother ya, padyaan sang Dios, mangin queen of heaven and earth. Kita niyo ang progression sang privilege ni Mary, woman of the Genesis, daughter of the Old Testament, mother of God of the New Testament, and queen of heaven and earth, associated sa kingship ni Christ. That's why kung basahon nyo na sa babaw, may mga Regina Prophetarum, queen. Diri naman mater inviolata, mother naman siya. Kag tungod mother siya, maka-intercede siya sa aton. Kag tungod queen siya,
powerful ang iya intercession. Lastly, inapadala siya sang Dios from time to time sa aton sa mga apparitions. Kag nagapadala sang message sang Dios of conversion and repentance, and even the means to solve our problem, spiritual problem, which is the Holy Rosary. Pray the Holy Rosary. Amuning madugmok sang ulo ni Satanas. Ang inyo ginaobra, medical, very good. Ang inyo ginaobra, material, magmanggaranon, mag-alibyo, very good. Pero kulang ina kung parte sa sala kag kamatayon ng inyo nga problema sa Satanas, spiritual man. Kaya hindi mo makpatay si Satanas sa medical. Mapatay mo lang siya, ma-weaken mo siya sa spiritual. That means prayer, mass, and rosary. That's why kung nag-untat kita rosary, medical masalbar, financial, kung pisan ka, pero spiritual hindi mo. Kaya ang bulong sa spiritual is spiritual. Hindi mo mabakal ang imong bayad sa sala because it's spiritual. And therefore, ang aton kabuhi, integral. Ga-address kita sa mga material, may time kita dira. And we pray for the people in charge sina. Medical, we pray for them, we bless them. Importante. Dili naman sa mga academic, intellectual, mga training, mga values, we pray for them. Dili naman sa mga business, we pray for them. Pero hindi paghaboy ang spiritual, nga daw wala siya, hindi siya essential. That's why nag-react ako kung magsiling nga hindi essential ang spiritual. Wala ninyo naintindihan na, kaya ang inyo pagtanaw, lawas lang. Pero kung gina-consider mong iya spiritual, tagaan mo gid tiyempo. In fact, hindi ka mapahamtang kung lockdown lang permi. Ano ang alternative mo da? Wala akong nag-hikay, ha? Kundi may critical collaboration. Di salamat diri sa Pilipinas, may freedom pagawa. Sa iban nga nasyon, di na sila kasimba. Andam sila. Tungod, ginutod nila ang source sang grace, precisely wala sang spiritual life. So integral, tanan may obra, tanan magpartisipar, tanan magsunod sa science, tanan magtinguha, pero tanan may concern man sa spiritual and moral life. Kay kita tao, body and soul. Kag ang atake ni Satanas sa body kag sa soul. Kag kung sa body, bodily man nga response. Kung sa soul, spiritual man nga response. Kaya mo nang pagbuot sang Dios sa aton. Kabay, ang mahal nga Birhen, Assumption, paagi sa iya intercession, magdala sa aton sang reduction of sin sa aton kabuhi. Solusyon sa COVID, problema sa material, kaimulon, relasyon, pero sobra pa dira, sin. Reduction sang sin sa aton kabuhi. Amen.